Credo in Patrem Jehovah, Deum Patrem omnipotente, Creatorem Cieli et terrae, credo in Jesum Christum, Filium Deus unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est Spiritus Sanctus, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilatum, crucifixus, mortus, et sepultus, descendit ad infernus, tertiari resurrexit a mortuis, ascendit ad cielos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, indeventurus, exjudicare vivos et mortuos. Credo in Patrem Scopus, Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionem, Vitam Aeternam. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Sa atin ang pagpapala. Dahilan upang ipagpakasakit sa krus ang isang buhay. Ang sinamang dapat kumahinga sa bawat bahag ito ay tatanggapin at kakaligay sa kaharian ni Amang Kristo.
salo ng pagtitiis. Ang tubig ay buhay tulad sa dugo na itiniis. Ang sino mang makisal sa salong ito ng hirap, sakit at pagtitiis at tumanggap sa aral at turo ni Amang Iskopos ng buong katotohanan ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Amang Iskopos, manay po sa lupa ang inyong katwiran at liwanag ng inyong kapangyarihan, na kayo ang tatayong hari ng kaitaasan at ng kalupaan. Magsisimula dito sa aming inang bayang Pilipinas, ang pinili ninyong bagong bayan, ang inyong bagong Jerusalem. Amen. Mga kapatid, tayo mapalad sapagkat tayo ang pinili ng kataas-taas sa mga upang magtawid ng kanyang ministeryo at ina. Kaya naman sikapin natin itindig siya at ang ating bayan na kanyang pinili na ginibas ang kanagdaang panahon na pinagsikapang mabibiyang laya ng mga nakilang bayani na nagbuwis ng buhay, na pinili at inirang ni Amang Iskopos sa unang simbolo ng lahing Pilipino na mga hinamak at inapi. Mga kapatid, tayo ay magkaisa.
bayang Pilipinas bilang mga anak ninyo. Sisikapin po namin maging mabuting mamamayan. Sa pagsunod sa batas ng kaitasan at sa batas ng kalupaan. Sa inyong pagkalibas sa mga nagdaang panahon, ngayon sinisikap ng aming Pangulo at Pamunuan na maitindig kayo. Kami man ay makikipagtulong-tulungan na maitindig kayo. At dito ang katwiran at layunin ng mga iskopos ay mangyari at manaig. Tanggalin siyang hari ng langit at lupa.
ng kaluluwa sa ngalan ng Ama. At mangkot ng tinapay, nagpasalamat at sinabi niya sa kanyang mga anak, ito ang aming katawan na inihandog para sa inyo. Sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Hinawakan niya ang saro at kanyang sinabi, ang saro ito ang bagong lupa na pinagtitibay ng hangin. Sa tuwing inom kayo sa saro ito, gawin ninyo bilang sapagkat sa pagkakain kayo ng tinapay ng ilaw sa saro ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagpahito niya. sa huling panahon ito upang sa ating mga tumanggap ay masino ang handang magpapakasakit sa pagpapahayag ng kanyang bagong pangalan. Now is the time. Is the
Amamis Corpus, Amamis Corpus, Amamis Corpus. Papuri at magdakila ay tanging selang namin iniaalay. Buhay na Diyos amang banal, ng buong sangkatauhan, ng sangdaigdigan at ng sangtinakpan. Pinasasalamatan po namin ang wagas niyong pagmamahal, patuloy na sa amin po inyong ibinibigay. Mga pagkakasala na inyong pinatawad, kami naman po ay nagsisikap na makatupad sa kapurihan ng inyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon at tanging tagapagligtas, at sa kapurihan ng inyong bagong pangalan sa Espiritu at sa katotohanan. Iskopus kalinis linisan ngayon at magpasawalang hanggan.
Sumasaapi ng kapwakan. Rin ang Diyos.
Pagpalain mo ang araw na ito. Mga sikuhan. Sa tingin ng sa tingin, ako sa inyo nagpapadama ng ating. Kung paano mo binabasa ang atas kalinis, kapag ito'y mayroong nasunod. Nakapasok ka sa dakong kabanalan. Tulad, nagkaalipin sa setanan. Kung paano ko sinunod ang mga sa langit, sadyang ang katawan naman nagkaalipin sa setanan. Ito ang aking nais sa bawat isa. Kung paano niyo ko tinatawag bilang isang ipakita naman ng bawat isa sa inyo. Kayo ay hindi lamang sa salita, kundi sa lahat ng aking halimbawa dito sa lupa. Ang aking magkatawag naman, ipinakita ang pakikisama at ang pagkikisama ng mga. Sinasabi ko sa bawat isa dahil niya sa limang mari, uusan kayo ng langis sa inyong mga. Sinasabi ko naman sa bawat isa, luwas kayo ng aking sangkot. Lalo ko ang maraming magkasalanan. Doon ko ay ipapako sa krus. O ilan ni Kristo Jesus. Sadyang ang hirap sakit ay sadyang biyaka. Kailanman hindi balik sa tungkol na kung paanong bubuhusan ng langis. Ito'y akin, ipanis sa bawat isa. Na kung paano kayo tinipan sa mga sandaling ito, sinasabi ko, kumain ka sa bawat bayan, sa bawat lumbala na sinasabi ko sa bawat isa. Gawin ninyo yung mga katungkulan at tungkulin, iniakan ko sa inyong bangka. Huwag na huwag kayong tatalko. Sapagkat nais ko ang bawat isa sa inyo'y magpatuloy. Habang kayo'y naghahayag ng aking bagong pangalan, sa hirap at sakit, binubukunin ko ang inyong katawang pamilayan. Kung kayo'y tatalikan, sa bawat tungkulin na sa inyo'y aking iniyak, hindi mabubuo ang katawang pangilangit na para sa inyo. Kung paano kayo nagsimula hanggang sa huling hilingan ninyo, gano'n ninyo lahat ng aking iniyak. Maging tapat kayo sa Diyos. Maging tapat kayo sa ngalan ng katungkulang sa inyong ibinigay. Hindi biro ang inyong mga Pinas. Pumasok kayo sa aking misteryo at ira. Tandaan ninyo, kailanman hindi ko kayo pabayaan. Kailanman ang kailanman ay hindi aalisin sa inyo, kundi ito'y magpapatay na ibibigay sa bawat nagsisikap na maging marunong. At ang marunong, ginagamit sa kabutihan. At ang karunungan, ginagamit o sa pagsunod niya sa kanyang Diyos. Na kung bakit niyo nalalaman ang ipasakit
na aking pinuhunan dito sa lupa. Sundan nito ang bakas ni Kristo ng tao. Ngayon naman, kayo ang siyang gagampang Kristo. Sa pagiging isang Kristo, sa hirap at sakit at pagtitis. Ayaw na ng ilan sa inyong tumbang ang hirap at sakit. Sapagkat ang katawan lamang ito, maraming ibig. Ngunit sa lingkod ng Diyos, iiwan niya ang lahat. Iiwanan ninyo ang lahat. Lahat ng hiling ng katawang lamang ito, iiwanan ninyo. Kundi yung aking pagtawag at ang pagtawag na nasa langit, kung anong kausan ng nasa langit, gagawin ng puso natin. Kung anong siyang itinutungo na nasa langit, ihayagay niyo magawa. Bawat pagbukarin yung bibig sa inyong mga pangangaral. Tandaan ninyo ang inyong sarili kayo ang siyang nagbibigay ng halimbawa. Bawat halimbawang pinapakita, kailangan na ayon sa aking pinakita. Aral turo, huwag na huwag kayong narito sa aral turo ni Kristo habang kayo nagbibigay ng banghelo. Huwag na huwag itong hanuan ang turo ng tao, kundi turo ni Kristo. Aral ni Kristo, halimbawa ni Kristo, at ang karunungan ni Kristo, siya yung pagkaloob. Hindi ang karunungan ng salagang ito ang siyang aking tinuro. Nahamak kayo na pupunto sa akin. Ito ang inyong halihag sa lahat ng tao. Na kung paano kayo tinatanganan, tanganan niyo kung mabuhay. Sapagkat kailanman hindi ko kayo dito. Kaya niyo kayo dito. Ngunit mananatili ang aking pag-ibig. At ang pag-ibig ito, laban sa lahat ng tao, kaya't aking nunika ang dinatnang ko'y daigdig ng mga patay. Ang nakinig sa akin ay sadyang lawa. At ang siyang magkakatuboy na makinig sa akin. Bawat kalansay, unti-unti nagkakaroon ng laman. Nagkaroon kayo ng laman. Iyan ang inyong hiniram sa akin. Sa kapilang niyo ng katawag lamang ito, hindi niyo kailangan ang kinito na para lamang sa inyo. Kayo'y aking nilikha. Ibigay ko diwa. Diwa ng karunungan para sa langit, hindi para sa lupa. Pero kung karunungan na panglupa, iyan ang inyong pag-aaralan. Gagastusan. Ngunit ako'y narito. Pumapailang lang ang Espiritu. Inahanap ko sino ang isa pang Abraham, ikalawang Abraham, ikatlong Abraham, ikaapat na Abraham, ikalimang Abraham. Kaya pinapapatuloy ko ang buhay ng aking kanang kamay. Sabagkat wala akong nakita na tulad niya. At wala akong nakita. Kaya ibigay ang buhay sa hirap at sakit kailanman. Hindi kaya tumayo.
sa tatak na aking pinagkaloob. Sa noon ng bawat isa sa inyo, kailangan ito'y magindi. Magliyab ang inyong puso sa paglilingkod. Magliyab ang inyong puso sa pag-ibig sa aking anak to. Iniibig ng inyong puso. Yung aking salita, isinasagawa ng inyong pagkilos sa pagtawa, sa inyong pagtingin, sa bawat lahat ng inyong ginagawa na ano ba ito? Sa salita ng Diyos na kailan ba? Inalis na ninyo sa inyong katawan ng karuta. Inalis ng bawat isa na ang kakaluang siyang nagahari sa daigdig nito. Kaya huwag kayong patakot sa bawat bansa naghihila sa panghukom ng Diyos. Hawak ko ang lahat. Patid ko kung sino sa inyo siyang dumadalangin kahit hindi niya alam. Sino sa inyong merong kapagat awa sa kanyang gusto, dumadalangin sa bawat bansa na dumadanas ng panghukom ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, ang merong puso manis, hindi lamang ang bansa ito ang kanyang dinadalangin, kundi lahat ng bansa'y kanyang idinadalangin, idinudulog sa kanyang Diyos. Sapagkat pag-ibig sa kapwa-tao ang inyong dinudulog sa akin. Pag-ibig, habagat awa sa inyong pinagkakaloob sa inyong kapwa-tao sa pamagitan ng mga dalangin. Sino sa inyo? Habang siya'y dumadalangin sa kanyang Diyos, damang-daman niya sa kanyang puso. At ang puso ito siyang umiiyak. Hindi ang kanyang mga mata. Kundi puso ang siyang umiiyak habang siya'y dumadalangin sa kanyang Diyos. Ang mga sa Espiritu sa bagong pangalan, sapagkat walang sa inyo dumadalangin na naroon ang katotohanan ng paglapit niya sa panalangin sa kanyang Diyos. Ito ang aking tinitigan sa inyo, ang puso. Hindi nilalamang ng isipan, hindi ganda ng salita na inyong bibitiwan sa akin, kundi kung paano ko makikita at madarama sa inyong puso na malaki ang inyong pag-ibig at pag-iingat sa kapwa-tao, lalo-lalo na sa bawat bansang nag-iira. At ang bansa ito, narito ang aking espiritu. Bakit kayo natatakot sa bawat nangyayari na kaganayan? Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ng lahat. Ang nais kong makita sa lingkod ng Diyos, nagkakatulad. Hindi na nakikita ang maruming gawain ng politika. Hindi siya pinakitinda anumang alimawa ng kalaban ng Diyos. Ang inyong tungkulin, magpahiya ng aking bagong pangalan. Ang inyong bawat tungkulin, basahin ng banal na aklat. At maging marunong kayo
at ibigin mong maging marunong, kayo'y aking kalugdan. Ibigin niyo, ako inyong mahina, dahil kayo umiibig sa akin. Nagpapahayag kayo ng aking halimbawa sapagkat kayo ang kauna-unahang nakasunod sa bawat halimbawang binibitiwan ng bawat inyong mga labi. Kaya nga sinasabi ko sa bawat isa sa lahat ng aking mga salita, lumabas kayo ng aking sangtuan. Uulitin ko sa bawat isa sa inyo, naroon ang maraming makasalanan. Kung paano akong pinako sa krus sa labas ng Jerusalem. Ganun din naman ang bawat isa sa inyo, kailangan lumabas at maghayag ng aking pangalan. Lalo na itiwid ninyo ang maling panginoon at pananampalataya ng tao sa panahon. Sa ating misteryo at ilang mga nangyayari ang katotohanan at ng buong katotohanan ipinahayag ni Kristo. At kayo aking mga kinakantapa sa inyong paglabas ng aking santuan. Kung kayo muling papasok ng aking santuan, kailangan meron kayong nakakay. Gamihan niyong pag-akay. Siyang aking tagubilin sa bawat isa. Gamihan niyong umakay. Sapagkat maraming itatao sa naglalagabilag na ako. Sila ang inyong hanap. Sila ang inyong dalhin sa loob ng aking santuan. Sapagkat malaki ang inyong pananagutan. Kapag sa inyong katamaran, wala kayong may pasok, isang mangkapo sa loob ng aking santuan. Anong inyong asahan ng ganito? Anong katawan naman na panulangit ang inyong asa? Kaya kayo umawa bilang isang manggagawa, nais niyong magkaroon ng buhay na walang hanggan at magkaroon ng katawang panglangit tulad ni Kristo Jesus. Bago binigyan ng biyaya at pagpapala si Kristo Jesus, pinasay na krus at ang kalura ng tao. Kung paano siya hinama, kung paano siya dinusta, kung paano siya pinagpunga ng koron ng mayroong tinig. Gawin din ang bawat gagawin sa lahat ng maglilingkod. Bakit kailangan niyong katakutan ang ilakaksak? Gaya ito ang aking pinuna tungo sa buhay na walang hanggan. At tawaging anak ng Diyos. Tatawaging anak lamang kayo ng Diyos kung sa inyo'y nakikita ang tatak ni Kristo Jesus at makita sa inyong pamumuhay. Wala kayong pagkatakot na sinasambit niyo ang aking bagong pangalan sa lahat ng tao. At wala kayong pagkatakot, bigkasin ang aking batas pangulis. Sapagkat narito, kapag inyong nasunod, uulitin ko sa bawas. Kapag ito'y inyong nasunod, nakapasok kayo sa dakong kabanal-banalan. Sapagkat ito ang ating ko at pinipinig ko na kayong lahat ay sadyang makapasok sa dakong kabanal-banalan tulad ako. Ang dakong lahat
walang bahay na magkulang. Ang dakong mga walang kamay, walang pabago-bago at kailanman hindi kinatatakot. Masakta lang kanyang katawan. Sa uhat ko to, kailanman hindi pagkalukuran. Sundin ang katungan ng mula sa langit na kailan hindi kayo makakasala maging sa inyong salita, maging sa inyong paligid, maging sa inyong pag-isip. Sa bawat binibitiwang salita ay nais. Hindi kayo sinungaling. Ang anak ng Diyos, walang bukas na kasunod sa lahat ng aking mga iya. Dahil hindi naman ang bawat isa pinuhusan at buusan ng langis ang lansing. Sino ang tapa? Sino ang magiging abra? At sino sa pagiging abra? Sinong tatayo sa lahat ng gawing tao? Kinalimutan na ang sariling buhay. Sapagkat buhay ng nasa langit, ang ibig makanta ng bawat isa na siyang naglilingkod sa kaya sinasabi ko sa bawat isa, huwag mo kayong magmabali sa pagtuloy. Hayaan mo. Ilalapit ko sa inyong babae kailan ba? Hindi kayo bibigyan ng sakit ng ulo. Kung isang babaeng katawag ninyo sa pag-ibig, makaramdaman kayo ng katamaran ang babae ito ang sa inyong magpapaalala na kanilikodan niyo na kailanman huwag na huwag magpapakita sa inyong nagmumula ang katamaran kundi sa inyong nagmumula ang sinulatya. Sinasabi ko sa bawat isa ang babaeng ibibigay ko may takot sa Diyos. Sapagkat ang babaeng walang takot sa kanya, ang inyong pamilya ay lang sa kanilang kaligayahan. Ang inyong paglilingkod mismo sa kawawat labi nila lalabas ang salitang isang mo na garapin ang inyong buhay. Kapag ganito ang babaeng inyong minaka at umamani, sinasabi ko sa bawat isa, tiyak na kayo'y magpupunat. Titiyakin ko sa inyo, magpupunat ang bawat isa kapag ang inyong inibig, hindi ko binigay at pinakagasin. Kaya na sinasabi ko sa bawat isa, ibigin ninyo yung aking tinakdang babae para sa inyo. Kailanman hindi ka lulupa. Kailanman ang babaeng bibigay ko sa inyo, ipagmamalaki ninyo sa lahat ng tao. Ipagmamalaki ninyo sa sino man tao. Ipagmamalaki mo sa aking iglesia ang babae mo sapagkat isang inyong nangingin at isang ang tungkulin iniibig na maging alipin at lingkod ng Diyos at maging alipin ng salita ng Diyos sapagkat isang inyong kaluwa
Isa yung isa yung isipan ang kayo'y makapaglingkod sa isang Diyos. Kaya nga sinasabi ko sa bawat isa, sumunod lamang kayo sa akin. Ang galing pala, dito ka naman sa lupa madarami na ang langit. Langit na tagumpay. Langit na pag-ibig. Langit ang siyang inyong nadarama. Kaya nga sinasabi, inyong pagkatanda. Ako yung Espiritu. Sa liksiko konsipo. Sa bawat tinusan ng langit kanyang ulo. Sino ang siyang makabuti? Sino siyang kagalaw? At sino? Hanggang sa muling inaligay siya'y tapat sa kanyang Diyos. Kaya nga sinasabi ko sa bawat isa, hindi biro ang pamilingin ko na una, kailangan kayo halimbawa sa lahat ng inyong mga pinayapan. Una, kita sa bawat inyong pagtitos, ang buong sigla ng libro'y binibigyan mo ng kabanalan kapag kayo marunong sa kanila. At sa punto ito'y hinayag niyo ang kalooban ng Diyos. At nadarama sa tinig-tinig. Iniingatan niyo ang aking iglesia. Sa pag-iingat sa iglesia, kayo halimbawa sa sipa, sa pagpupulas ng karunungan. Sa bawat inyong ginagawa ay naroon namuna. Bawat binibitiyo na salita ay kayo siya una. At laging nauna tuwing araw ng linggo. At kayo, kapag kayo nauli, tandaan niyo aking masasabi. Kapag kayo nahuli sa araw ng linggo, at ang oras ni Gato, kayo nahuli. Hindi nyo pinabanaan ang araw ng linggo. Kaya nga sinasabi ko sa bawat siyang narito, sana ba? Pinabanan niyo ang araw na ito. Salamat at maraming salamat sa patulang. Ang aking ulit. Sumay ang aking pagkapalit.
ng